Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Nagkaroon ng syphilis, patuloy na dumarami sa ngayon. Ayon sa news na ito, patuloy pa din dumarami sa ngayon ang nagkakaroon ng sakit syphilis dito sa Japan at nananawagan ang mga kinaukulan na mag-ingat ng lubusan. Base sa data na inilabas ng Japan National Institute of Infection Disease, noong nakaraang taon, 2023, meron silang infection na italang 14,906 katao na na-infect sa sakit na syphilis. At ngayong taon, April 7, meron na din silang naitalang 3,332 katao na infected. At marami din silang naitalang batang isinilang sa nanay na infected nito na nagkaroon din ng infection. Noong nakarang taong 2023, meron silang naitalang 37 babies daw. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Ito po ang pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. 3 Pilipinong cruise ship employees arestado sa Florida dahil sa child porn. New York, 3 empleyadong Pilipino na isang cruise ship ang nahuli sa Florida sa mga kasong may kaugnayan sa child pornography, ayon sa Broward County Sheriff Office. Ang pag-aresto ay dumating sa pagkatapos ng isang kumpletong investigasyon na isinagawa ng US Department of Homeland Security Investigation Task Force at United States Customs and Border Protection. Ang tatlo, kinilalang sina Tirso Neri, 44 years old, Alvin Gonzalez, 49, at Amiel Traso, 28, ay naharap sa ngayon ng kaso sa Southern District Court ng Florida. Ang pag-aresto kay Neri ay bunsod ng pagkakatuklas ng isang file folder sa kanyang mobile phone na naglalaman ng mga tahasang larawan at video ng mga bata na may edad 9 hanggang 14. Sa pagtatanong, inamin ni Neri na nakuha niya ang folder mula sa social media at sinabing hindi niya alam ang nilalaman nito. Kinumpiska rin ng mga otoridad ang mga tahasang larawan mula kay Traso. Ayon sa mga record ng korte, kinuha ng mga ahente ng federal ang 2 smartphone ni Traso sa Port Everglades, Florida, kung saan natuklasan nila ang mga nakakagambalang materyales na naglalarawan ng sexual na pang-aabuso sa mga minor de edad na 12 to 14 years old. Ang isang masusing forensic na pagsusuri ay nagsiwalat ng higit pang nagpapatunay na ebidensya, kabilang ang isang video na nagpapakita ng isang nasa hustong gulang na nakikipagtalik sa isang bata. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ito po ang ating Chika Talk for today. Rica Paralejo, gininita ang relasyon kay Piolo Pascual. Minahal namin ang isa't isa. Ibinunyag ni Rica Paralejo ang tungkol sa past relationship nila ni Piolo Pascual. Sinabing mahal nila ang isa't isa. Function like a couple. Sa kabila ng hindi nilalagyan ng label sa kanilang pagmamahalan. Nagsalita ang celebrity mom matapos tanungin ng show host na si Boy Abunda ano ang meron sila ng aktor sa kanilang pag-uusap sa Fast Talk with Boy Abunda noong Huwebes, April 11. Inamin ni Paralejo na naaaliw sila sa mga posibilidad na magkaayos ngunit ito ay isang pag-isip lamang at ang kanilang relasyon ay hindi umabot sa patungong iyon. Sinabi ni Paralejo na kahit siya ay clueless tungkol sa kung anong relasyon nila. Naalala lang kung paano nagkaroon ng mga pahiwatig ngunit hindi siya nag-assume. Sa kabila nito, binigyan diin ni Paralejo na in good terms sila ni Pascual at hindi na issue sa kanila ang nakaraan. Ikinasal si Paralejo sa kanyang asawang pastor na si Joseph Bonifacio noong 2010. Mayroon silang 2 anak na lalaki, sina Philip at Mano. At siya ng ating Chika Talk for today.